Sobrang sama ng balita na to mga sangkay para po sa mga DDS at para po sa pamilya ng mga Duterte. Yo guys, what's up? This is me. We are back dito sa ating YouTube channel at ito nga po pag-usapan po natin ngayon itong mabigat na problema ng mga Duterte na sumabog ngayon lamang po, as in ngayon lamang sa mismong oras ng vlog po natin. Nagkalat na po ito ngayong madaling araw mga sangkay, no? Kasi madaling araw to nung ginawa po natin itong vlog. Siguro yung mga latecomers, umaga na or araw na mga sangkay. Pero yun nga po, tuloy-tuloy naman po ang balita, no? Hanggang ngayon, malamang sa malamang headline nito. At ito nga po, no? Sa mga hindi pa po dyan nakakapag-subscribe, makikita nyo po yung subscribe button sa baba ng video na to. I-click nyo lamang po yung subscribe, i-click ang bell, at i-click nyo po yung all. Sa mga nanonood po sa Facebook, i-follow nyo po yung ating Facebook page. Ngayon kasi, ito yung balita, diretso po tayo, no? Ayon sa breaking news na to, ang lawyer ni PRRD na si Kaufman ay nag-withdraw bilang isang lead counsel sa kaso ni former President Rodrigo Duterte. Nagbitiw siya bilang isang lead counsel. Ayan mga sangkay, so ano kayang nangyari? Bakit ganon? Yan, sobrang dami nagkomento dito mga sangkay. Yan po, may mga nag-comment, mabubulok na talaga ang karton. Better to jump ship than to go down with the boat when it finally sinks. I guess self-preservation is in action here. Parang gusto ni Kaufman manatili yung kanyang integrity o integridad mga sangkay bilang isang international lawyer. Parang ganun po ang dating. Maybe he knew that the evidence is really true and clear, and with that, he can no longer defend him, FPRRD. The truth has no defense against a fool determined to believe a lie. Yung iba naman nagsasabi na pumaldo na, kaya exit na siya. So, tingnan po natin ang balitang ito, mga sangkay. Ayan po dito, British-Israeli lawyer Nicholas Kaufman requested leave from the International Criminal Court to withdraw from the defense team of former President Rodrigo Duterte, who is set to face trial on charges of crimes. So, nakaset na po kasi mga sangkay na magkaroon po ng trial. And I don't know kung kailan mag-uumpisa na po yung trial ng kaso ni FPRRD, saka po siya mag-withdraw. I am convinced, ito po yung sinabi ni Kaufman mga sangkay, I am convinced that the continuity and efficacy of Mr. Duterte's representation will remain assured through who has a wealth of experience at the International Criminal Court and the existing defense team, counsel. Thanks for his extremely graceful, supportive, and collegial approach. Ayon po sa statement ni Kaufman mga sangkay. He also said that his one-year contract to represent Duterte expired on March 31, 2026. Okay. Kaya pala mga sangkay, nag-expire na daw ang kanyang contract. In the event that leave is granted, I affirm that I will adhere to all relevant provisions of the ICC Code of Professional Conduct concerning confidentiality and record keeping provided for the Article 8, 15, and 17. Ayon po kay Kaufman. So, ayan na mga sangkay.
Nagbitiw na po si Kaufman bilang isang abogado ni PRRD. Ay, nako po mga sangkay. Medyo ano talaga to, masalimuot na to. Mukhang, itong pangyayari kay PRRD mga sangkay na humantong sa malaking problema. Mahirap po malusutan ito sa ngayon mga sangkay na, and I'm sure, si Trillanes ngayon ay tumatawa. Kasi para po sa inyong kaalaman, si Trillanes po talaga ang ano nito. Former Senator Trillanes ang ugat ng lahat ng ito. Kasi nag-file po siya noong, I think, 2017 ba yun, mga sangkay, nung nag-file si Trillanes ng kaso doon po sa ICC. Hindi po sa Korte ng Pilipinas, kundi doon po sa international. So, ang problema na ito, mga sangkay, tingin ko, ang kailangan nila dito si PBBM. Si PBBM, sa sobrang ma-impluwensya ni PBBM, kayang hatakin ni PBBM si dating Pangulong Rodrigo Duterte. Palabas. Tingin ko kaya kasi ma-impluwensya ang mga Marcos eh. Kaya nga lang, nasa mga Duterte kung kaya po nilang magpakumbaba. Kasi kung hindi nila kayang magpakumbaba, wala na mga sangkay, finish na. Baka mabulok na lang talaga si Tatay Digong doon. Diba? Mga sangkay. Pero, ayun na nga, itong si Kaufman ay, tingin ko, ano to may nakita niya siguro na hindi kayang depensahan ang laban na ito. Kaya, sabi niya, ibibigay niya sa iba na mas magaling kaysa sa kanya. Yun yung palusot niya mga sangkay. So, tingnan po natin yung mga komento ng taong bayan. Sabi dito ni Carlo, hindi biro maging lead counsel sa isang high-profile international case. Kung totoo mang mag-withdraw si Nicolas Kaufman, dapat tandaan na bahagi ng legal process ang ganitong desisyon at hindi agad ibig sabihin nito na mahina ang depensa. Okay? Mahina talaga. Kahit naman hindi aminin na mahina ang depensa, nakita naman natin sa lahat po ng mga petition na hiniling ni Kaufman, lagi pong sablay. Ibig sabihin, mahina po talaga. Sa kabila ng matindi pressure at global scrutiny, naging professional si Kaufman sa pagharap sa kaso ni dating Pangulong Duterte. Ipinakita niyang may respeto siya sa due process at sa karapatan ng kanyang kliyente na maipagtanggol ng maayos. Sa ganitong klaseng kaso, mahalaga ang abogado na kayang humarap sa international law ng may tapang at disiplina. Sabi naman ni Daniel Jr., he can't defend Duterte. All he can do is delay the case. If Duterte dies without a conviction, he may not have won, but it would also mean he didn't lose. Ay nako. Well, kayo mga sangkay, ano pong inyong opinion? Pambihirang balitang to. Masakit to, mga sangkay, no? Anong inyong opinion? Comment down below. Meron tayong YouTube channel. Ito po ay Sangkay Revelation. Hanapin nyo po ito ngayon sa YouTube. Kapag nakita nyo na, i-click nyo po yung subscribe, i-click ang bell, at i-click nyo po yung all. Ako na po ay magpapaalam. Mag-iingat pong lahat. God bless everyone.